maka-join. Tsaka, na, na-build po niya ako as a leader, kaya lang po, ang hindi ko lang po nagustuhan is, ano po, ano ba, paano ba sabihin yun? Dahil po sa pera, parang nagtiwala po ako, tapos, yun po, nagtiwala Pera, ka, sa tapos pera. niloko ka. So, ayoko na po Yes. makipag-deal sa ganun. Kahit, kasi po ano, ang dami niya po sa akin inalok ng negosyo. Lahat po yun sinalihan ko. Pero pagdating dun sa yung isa na naginawa niya sa akin, ayoko na po magtiwala. Kaya sabi ko, maghahanap po ako ng upline na kahit hindi ko siya kilala, yun po, parang basta makabalik ako sa MLM. Tapos ito mong iConnect talaga, wala na ako interest. Tapos ano pa rin ako, sige ko pa rin pong search. Sabi ko, pag-aralan ko nga to. Ganun po kasi ako eh. Simula nung nag-join ako sa MLM, parang naano ko sa ganyang negosyo. Kaya pinag-aralan ko po, sabi ko, mukhang maganda talaga. Parang catchy pa yung ano, yung pangalan ng Tama. company. Opo. Kaya yon yung isa ko pong leader, ayaw na rin po niya talaga. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, join tayo, malay mo naman, di ba? Eto na talaga. Try lang tayo ng try. Ayun po yung sabi ko sa kanya. Tapos, eto po yung ano, yung maganda kasi hindi po ako nai-encode. Ang dami na po naka-line up na magjo-join sa akin. Parang ilan nga yung app, di ba yung tinaano ko na app? Tatlo ata yun, no, apat. Direct ko po Oo. lahat yun. Kaya minadali ko po talaga ay kailangan po maano na ako, ma-encode na ako kasi may mga naka-line up eh. Ayun po. So, Grabe ayun po yan. talaga, financial freedom at saka time freedom. Hindi pa yan, Opo. hindi ko pa siya na-encode. May nakapila na sa kanya. Ako po may nakapila na. Tapos ito pa po yung maganda, ano, yung mama ko po kasi is 77 years old. Lagi po pag meron akong negosyo na papasukin, lagi ko po sa kanyang sinishare. 77 years old na po yun na. Never po yun na ano, na uma-attend ng mga seminar, mga Zoom. Kasi 77 years, pero malakas pa po. Kaya lang, pag ako nagsasabi sa kanya, ma, eto, magandang negosyo, pagkakakitaan. Kasi negosyante talaga siya eh. Sabi niya, magkano yan? O, sasali ako. Tapos, eto po yung maganda. Yung mga kapatid ko, yun po yung coach yung ano, anim na ining-code ko, na ang Oo. tagal ko dahil nagka problema yung go time ko. Yung po yun, sinali niya Oo. po yung mga kapatid ko, tapos yung anak ko po. Sabi Ah, ko, ayun po yun. kaya pala pare-pareho Yun. ng apelyido, di Opo, ba pare-pareho. ako nag-encode ng 5, paapat. Opo. Opo, ayun. Tapos yung isa, bali anim po yun eh. Ako na nag-encode ng ano, dalawa. So, ayun po. Oo. Tuloy-tuloy lang po talaga tayo sa ganitong negosyo. Grabe, Yes thank you, thank you. po. Grabe, isang pamilya yan ha. Talagang suportahan sila. Hindi lahat ng pamilya ha, negative ha. Tingnan mo sila, pamilya, teamwork, di ba? Kasi talagang maganda naman kasi. Actually ako, pinakita ko to sa mga dati kong kaibigan na, hindi naman dating kaibigan. Dati kong kakilala na kasamahan sa networking. Nagandahan din sila eh. Dati ayaw sumali dun sa previous company ko pero dito sumali. So, may mga kakaiba talaga. Ayun na si Coach Coach Helen. Coach Yes, Helen. nabago po yung kasi pinanganak ko po yung ginamit ko, naglipat po ako ng CP. Okay, Sige, Coach. talaga Yesel at Oraye. So good evening po sa lahat. Thank you Coach Harold sa ang opportunity po na ang ipinakilala mo po sa amin ay connect. Ako po si Helen Del Valle Oraye from Ligao City, Albay po. Bicol po kami. So unti-unti na pong dumadami ang team namin dito. So ako po may 3 anak. May traditional business, may sari-sari store po kami na one time lumubog ng dahil sa isang networking na pinagsabihan po kami na isara ko po. Pero sa awa ni Lord, nakabangon po kami, inutangan po, tinirahan ng apply na wala naman kwenta. So talagang si Lord may awa sa mga tao. So nakabangon po kami. Yes. So dalang-dala na ako.
Nadala ako dati sa pinagsamahan natin, coach. Nadala ako kasi di ako marunong, di ko nasundan, pero alam ko ikaw kumita doon. So, ngayon, nabalitaan ko po yung iConnect sa pamamagitan ni Coach Russell. Tinawagan ako, sabi ni Renz Russell Oliver na, Coach, kilala mo si Coach Harold? Sabi ko, oo, kilala ko yan. Friend yan sa FB ng asawa ko. Sabi ko ganun, search mo, may bago, si Coach Harold, message mo. Yun, minisage ko po. Kasi yun yan, nakita ko yung iconic po. So, kaya po nandito po ulit yung Yes. dalang-dala. So, po. Dalang-dala na, pero humahataw pa, di ba? Oo. Opo. So, thank you kay Lord kasi po pinakilala ka po sa amin. Sa asahan po namin na tutulungan niyo po kami. Bababa po kayo ng Bicol kasi po medyo dumadami Yes. na din po kami. Opo. So, maraming salamat po sa lahat. Kay Coach Winston po, sa asawa po niya na Paano nga tayo, na? Thank you so much po. Salamat, Coach Helen. Thank you. Sige, schedule natin yan, Punta Bicol. Pagka available si Coach Winston, makikiangkas na lang ako. Ando na siya Opo, sa Laguna malapit-lapit na siya. Opo, may vlogger po kasi akong kausap. Excited po talaga makilala po kayo. So, ma-meet po kayo. O sige. Okay yan. Opo. Sige. Salamat, Coach Helen, ha. Thank you, Thank you po. Ayan. Lumalaki natin yan. Ano mo, marami rito. Pasensya na kung hindi ko matatawag lahat, pero maaga pa naman, mahaba pa. So, talagang magtatawag ako kung sino yung makita ko dito. Ito, yung bigyan natin ng chance yung mga bihira makita sa bihira makita. Ayun, Coach Gibson. Coach Gibson, dating leader to sa dating company. Pero hindi ko to kilala, downline to ng mga ilan sa direct ko. Coach Gibson. Yes, Pasok. good morning, Coach. Thank you, Yun. Coach. Guwapo pala eh. So, nandito ako sa Bicol din, sa Santo Domingo, Oh, Albay. Bicol din pala. Ang nabibig na. Yun. Coach, pakilala ka, Coach. Bakit ka ba nag-iConnect? Yun. So, pala si Jeff Morano. Hiningi kasi ng mga bibi. So, yun. Dati din akong networker sa previous company ko. Global, nagtao Elevate din. So, ganun din yung sistema. Although nagka-resulta na din ako sa previous company ko. Tapos, medyo naglaylo lang ang grupo. Ayun. So thank you kay Upscade na pinakilala sa akin ng iConnect at nagkaroon ng gandang sistema talaga. Dito na hahataw. Yes. Ano yung pag-asa natin? Makukuha ang mas magandang resulta talaga. So, thank you kay Boss Taro sa nangihingi ng mga bibi. Tapos at saka single dad naman ako, single dad. So kaya na lang hindi nandito lang sa bahay kasama yung mga bibi. So reason ko talaga yung pangarap ko at matupad. Yun. Tapos sa mga leaders ko na tutulungan talaga na makuha man din yan yung mga pangarap. So, yun lang po. Thank you po. Balik ko na po kay Coach Harold. Okay, salamat Coach Gibson, ha. Thank you. So, yan, leader yan sa previous company. Kumita na yan, pero tinan mo, ha. Ngayon, dito sa iConnect, itutuloy niya yung mga naudlot na pangarap. Actually, guys, maraming kwentong ganyan, eh. Yung kala nila pagod na sila, pero nung nakita iConnect, pwede kasi malakas. Kasi alam mo guys, pag merong nakatiming ka ng isang kumpanya na malakas, huwag mo nang palampasin, huwag ka na magpahinga. Kasi ang network marketing, it's about timing. Hindi mo kailangan desisyonan kung kailan ka hataw o kailan ka magpapahinga. Pag nakatiming ka, kahit na oras ng pahinga, sumali ka. Hindi pwedeng hindi ka sumali.
Kasi nga, timing is everything. Baliwala yung network marketing pag di ka naka-timing ng magandang kumpanya. Okay, so, kaya minsan, hindi tayo nasusunod eh. Minsan, hindi tayo nagdidesisyon kung kailan at kailan magpapahinga, kailan nahataw. Hayaan mo lang yung flow. Hayaan mong dumalo yung agos kung saan ka dinadala. Ako, nung na-invite ako sa network marketing, bala ko na magpahinga noon. Na, actually, yung ibig sabihin, kumita ako, tapos nagpahinga ako kasi humina yung company na yon. Nagpahinga ako, nagtinda ako ng tubig. Meron akong company sinalihan, pero hindi ako humahataw masyado. Kasi nga, ang focus ko noon magtinda ng tubig. Sabi ko, tama na, wala na nga. May nanay company ko, wala na akong makitang maganda, puro scam na yung lumalabas. Kasi sumali ako doon sa mga Ponzi scheme eh. Sabi ko, ayoko na, magtitinda na lang ako ng tubig. So, naka-mindset ako noon, tubig talaga kasi bumili na ako ng e-bike, tapos naghahanap na ako ng multicab, pero wala akong pambayad. Ang budget ko, 30,000 lang. Wala palang multicab na 30,000. Akala ko meron. Napunta sa e-bike. E-bike, 29,000. May sobra pang 1,000. So, yun, pinambiyahe ko. Wala, hindi pala kaya eh. So, sabi ko, wala. Mahirap palang, mag-traditional. Eh, na-invite ako noon, US company. Sali ako. Kahit feeling ko, ayoko na. Sige, subok pa. Bakit? Eh, timing, maganda yung kumpanya eh. O ngayon, dito, sa iConnect. Di ba? Sasabog pa lang to. Pasabog pa lang. Alam mo, nung nakita ko to, ang bala ko, kasi mahina na rin yung ano ko, yung itong sinarihan ko, na kumita ko, mahina na, pababa na. Sabi ko, magpa-franchising na lang ako kasi nakaipon ako ng pera. Ang bala ko nun, yung milk tea, Big Brew. Nagpapa-schedule na ako ng seminar. Tapos dumating tong iConnect. Nakita ko sa social media. Eh, walang upline. Pupunta ako kay Boss Toyo. Alam ko yung Pawn Star eh. Pawn shop eh. Alam ko yung Pawn Star niya, yung ano niya, yung shop. Alam ko yun. Pupunta ako, i-schedule ko next week kasi sasali ako kay Boss Toyo. Kasi walang nag-i-invite sa akin eh. Nag-message ako kay Boss TJ, hindi naman napapansin eh. Kasi hindi na nga siya nagbabasa ng message. Sabi ko, dito ko didirect, may-ari ito. Yung pala, hindi pala nag-reply yun pagka, wala pala siyang account. Eh, di nakalimutan ko na. Sabi ko, si Boss Toyo na lang, pupuntahan ko next week. Eto naman kaibigan ko, si Coach Marcela, tungkol sa produkto, nag-uusap kami, yung produkto ng previous company. Hanggang inopen niya sa akin. Uy, alam mo, meron akong company sinalihan, baka gusto mo. Ano yan? iConnect. Ala, iConnect. Yan yung gusto ko salihan ah. Bala ko ngang sumali dyan ah. Eh dahil na-invite niya ako, dun sa kanya na ako sumali. Diba? Nag-video call kami na Coach Kurt. Ayun, habang nasa video call kami tatlo, nagbabayad na ako. Kasi kinuha ko na yung GCash number eh. Hindi niya alam, nagbabayad na ako. Oh, yun yung istorya. So ngayon, tatawagin pa tayo, siyempre. Pwede natin tawagin siguro yung pinaka-upline dito sa isang team. Para magbigay sa atin ng magandang ano. Ano yung nakikita niya? At papakilala ko na rin sa inyo to. Hindi pa to napapasok sa Zoom kahit isang beses eh. O hindi pa nagsasalita sa Zoom kahit isang beses. Nawala yata siya. Kuya, yung hindi pa nakita sa Zoom, parehas kuya kasi yung left and right ko eh. Expose muna natin itong hindi masyado nagpapa-expose ngayon. Ay, wala na, lumabas na. Hindi ko na siya makita eh. Okay, so tawag na tayo ng iba siguro. O, Coach Driggs, nandiyan ka ba? Nasa ibang bansa to. Anong oras na ba dyan sa inyo, Coach Driggs? Coach Driggs, ito, direct ko rin to eh. Malupit to. Pag gumawa to ng mga AI, malupit.
Malupit sa social media to. Eh, baka busy sa trabaho. Coach Driggs, anya ka ba? Nasa abroad to eh, sa Jeddah. Coach Driggs, Rodrigo, Hello? yun. Nasabi ko na eh. Coach Driggs, hindi Ah. ba naabala ang trabaho mo? Coach, Nasa labas. nasa day off ngayon. Ah, diop bay. Diop bay. Oo, day off ngayon. So, may dit yan, may dit. So, may mga prospect ako ngayon dito eh. Yun, namamrospect na pala. Ang ibang lahi May yan ah. mga lahi pa. Pwede ba ibang lahi, Coach? Pwede yan. Pwede ba? May Gcash naman dyan, di ba? Marami. Kahit anong Oo, may pwede. Gcash. Pwede yan. Papaship na lang natin product. Ikaw, sa'yo na lang ibabagsak lahat ng product. Sana rito, Jeddah, medyo mahal ang di ba? Shipping. Hindi, isang box na. Isang box na padala mo. Mag-advance ka na. Paano Tapos ako, pag nag-join sila, iabot mo na lang kagad. Pwede. Yun, ginagawa yan. Sige, tuturuan kita diskarte, ha? Ano, bakit ka ba sumali sa iConnect, coach? Ano ba nakita mo sa Ay, iConnect? oo nga pala. Kadang po, hapon dyan or gabi dyan sa Pilipinas, no? So, hapon pa lang po rito sa sa Jeddah. So, paano ba ako napunta sa iConnect? So, back then, siyempre, marami rin na tayo nasalihan. Siyempre, mga totoong tayo, networker. So, hindi sumusuko. Pag hindi kumita sa ibang company, so, pag nakita ang magandang opportunity, dalawa ito mo, ma-connect. Yes, nag-gen po tayo. Paano nga ba ako napunta dahil sa, siyempre, nakita ko yung posting ni Coach Harold. So, una akong nagano sa kanya, nagtanong, paano ba yung iConnect? So, syempre nga medyo medyo komplikado pa, di ba? Na syempre nasa ibang company pa. Pero yun, inaral ko naman po siya kasi binary naman kasi sanay naman tayo sa mga binary. So, nag-join po ako dito sa iConnect kasi nakita ko yung lalong-lalo po kasi yung sa product pa lang, sa gamis, no? Kasi lahat ng barley ngayon is powder. Diba, mahirap inumin. Sabi nga nila, ibang lasa. Lasang damo. Sabi nila yung iba, mapait. Pero dito sa atin is candy. So kahit bata, no, pwede nilang magamit itong gamis. So, kahit busy ka sa trabaho, so di ba, wala nang lusot no, magiging healthy. So, kahit saan, pwede mo siya. I-share po natin company. Ngayon, meron na rin ako target na directs. Yes, Although malit pa dami yung na. kita nga kasi yes coach, hindi pa sila umataw. So okay lang naman 'yon. So bigyan natin sila ng time. So nakikita ko is marami kang direct pero kung hindi ka man mag-upgrade, so malit pa rin yung kita mo. So talaga medyo kung may budget naman enough, mag-upgrade kayo. Tama ba coach? Tama po ba? Tama. So yun, mga bago na mga salpak dito ito. Tuloy lang po tayo, no? Kasi nandito na yung iConnect. So, malamang ito na po yung natin huling sasalihan. Agree pa kayo dyan? Tama. So, yun Grab lang po, nyo na no? to. So, ito muna, yung muna may-share ko ngayon kasi simula pa lang naman tayo. Gano'n kalakihan yung So, yan. Pag siguro kumikita na tayo ng 100,000, pwede na natin i-post. Yes. Thank you. Yo, thank you coach sa pag tawag sa Salamat, akin. Coach Driggs. Grabe, no? Kahit busy yan, ha? Alam mo, busy sa trabaho yan, pero nakakahataw yan. Nakakagawa pa ng mga AI kahit busy sa trabaho. Nasa, yan eh, Jeddah, no, Coach? Tama? O, tawagin natin si Coach JR Katuran. Eto, malupit din to eh. Coach JR, asan ka? Nasa hub ka, no? Bigay ka naman ng konting inspiration dyan, Coach JR. Oy, may nakita ako after na JR, may pagkakalitain pa ako isa pa. Hindi ko nakilala eh.
Letter D pala yung pangalan niya dito sa Zoom. Coach JR, wala si Coach JR ah. JR Katuran. Coach JR Katuran. Leader na malupit yan. Kasama ko yan. Sa hub. Ayaw, Yun. Kamusta? Share ka naman ng konti, ayan, Coach okay, JR. okay. Hello guys. Thank you Coach Harold. Kamusta? By the way guys, Sige. ako pala si JR. Galing po ako ng Gensan. So, alam nyo guys, si Coach Harold, matagal ko itong nakilala. So, parang sabi ko, nung sa crowd one pa kami, sabi ko, malupit tong tao na to. Sabi ko, kontakin ko nga to. Kaya si Coach Harold kasi laging gumagawa ng video, kaya na-inspire ako sa kanya. Tapos, naging idolo ko si Coach Harold. Pumunta ako sa kanya, sabi niya, hey, join ka. Pero hindi ako humato kasi nagtrabaho ko, may mga anak ako eh. So nag-focus ako sa trabaho, hindi ako humataw before sa dati naming company kasi nga ang dami kong obligasyon. So ngayon, guys, nandito ako ngayon sa Iconex. Sabi niya ito talagang tumulong sa akin si Coach Harold, hindi niya ako iniwan. Sobrang laking pasalamat ko sa kanya. So lumipad ako galing Gensan, pumunta ako ng Maynila. So laking papasalamat ko kasi na-meet ko si Coach Harold. So ngayon nandito ako sa kanyang hub, no? So etong hub na to, ginagawa naming hatawan dito. Kay Coach Harold, wala kaming babayarin dito kasi nga si Coach Harold yung may-ari, no? Yung binabayaran lang namin dito, pagkain namin, kuryente. Yung bahay, wala nang problema kasi si Coach Harold. And ngayon guys, ginagawa ko yung iConnect, no? Inahataw online kasi nasa bahay lang naman eh, di ba? Inahataw yung business online. So ngayon, kumikita. Kumita kasi nakapag-create tayo ng konting team dahil sa kutulong ni Coach Harold. And ayun, plano ko, hindi ako uuwi ng hindi muna ako uuwi ng hanggang di ako yumaman. Yes, dito ko lang yan na sa iConnect guys. Dito ko lang yan na na-feel ngayon sa iConnect. Kaya dito bibigay ko na talaga yung todo ko dito sa iConnect. Thank you kay Coach Harold. Guys, dito sasabog tayo dito. Thank you Coach Yes. Harold. Salamat. Alam mo, si Coach On the JR. spot. Si Coach JR. Sabi ng asawa niya, huwag kang babalik ng Gensan hanggat hindi ka mayaman. Sabi ko, patay. Akala mo ba, Coach JR, ang na-pressure ikaw? Oo nga eh. Ang na-pressure ako. Ako na-pressure. Sabi ko, kailangan kong payamanin to. Ang pangit naman ng istorya nito kung pumunta sa hub ko tapos hindi yumaman. Kailangan yumaman to. Kaya to, Yes. nakapwesto yan. Okay, so kaya lang, syempre, Paris na lang ang kulang, di ba? Yes. Actually, hindi lang ikaw marami naman tayong binigyan ng spillover at pamaris na lang ang kulang. Ang iba kasi na-appreciate, nakikita yung value ng isang side na may spillover na mga leaders, na-appreciate nila na malaking biyaya yon. Hindi yun ordinaryong biyaya kasi kung ikaw lang mag-isa, walang mag-spill over sa'yo, hindi mo man marirecruit yun eh. Alam mo yung mga hindi mo kayang recruitin na kaya ko, good as yours na rin naman yun eh. Kasi nasa ilalim mo yun, di parang ikaw, parang sa'yo na rin yun. Kasi nga sabay na rin naman, direct mo o hindi mo direct, basta nasa linya mo yan, pumapalo ka, kumikita ka dyan, up to infinity. Kaya it doesn't matter kung direct mo o hindi. Kasi ang pinakamalaking kitaan naman ay nasa binary. Tama? So, kaya yung mga nabigyan ko ng spillover, kasi 2 linya lang ang binubuo ko eh. Ang sabi ko sa kanila, 1 linya na lang ang bubuin mo. Huwag mo nang buuin yung 3 linya mo, yung 3 account mo, paglalagyan mo ng left and right. Tulungan mo muna yung 1 linya para mas mabilis tayong lumaki. Kasi total, pareho lang naman kikita ka eh. Kasi yung isang account, kaya mo naman, pataasin mo na lang yung maximum ng isang account. Di ba? Tapos, ang maganda, yung downline mo natutulungan mo, mas lalong ginaganahan kasi malalaman niya, may downline na siya. Di ba? Dahil, kung 4 ang linya mo,
Pag may invite kang isa, hindi mo alam kanino mo ilalagay. Line 1, line 2, line 3, line 4. Nag-iisip ka pa kung saan mo ilalagay. Unlike sa dalawang linya, madaling mag-isip. Di ba? Puro dulo-dulo lang. So, yun yung turo ko sa kanila. Although, hindi pa rin tinatanggal yung isasali mo asawa at anak mo. Pero kung hindi tatrabaho yung asawa at anak mo at ikaw lang ang nagtatrabaho, dalawang linya lang tirahin mo. Kung akin yung isa, o di isang linya na lang sa'yo, para mas mabilis tayo kasi matutulungan mo yung tao mo eh. Kasi pag natulungan mo yung tao mo, lalong sisipagin yan eh. Di ba? Lalong dadami yan. Unlike naman sa ang dami mong linyang binuksan, tapos wala namang active kasi hindi naman na motivate. Ang best motivation kasi dito downline eh. Pag may downline ka, na motivate ka eh. Hindi puro salita lang eh. Kaya kumbaga ang best motivation resulta. So pag yung downline mo kumikita, subukan mong pakitain ng downline mo. Pag pinakita mo ang downline mo, kahit 10,000 lang yan, yayakapin niya yung negosyo. Yayakapin niya na yan. Tapos kung natulungan mo yan, ipaglalaban ka talaga niyan. Ipaglalaban ka niyan. Upline ko yan. Tinulungan ako niyan. Diba? So, natulungan mo na sila, kumita ka pa. Kasi habang natutulungan mo sila, lalo silang habang nagiging active sila, lalo kang kumikita. O, di ba? Kasi pag hindi ka na kumita, pag hindi sila kumita, so hindi ka nakikita. Hindi na kayo magkikita-kita. Yun. Yun yung nangyayari sa mga maling diskarte. Magugulat ka, magkakasama ngayon, mamaya-maya hindi na magkakasama yan. Hindi na nagkikita-kita. Bakit? Puro pansarili lang ang iniisip ng mga tao. Si upline, makasarili. Si downline, gagayahin ka, makasarili na rin si downline. So, lahat kayo makasarili. Bukas, hiwa-hiwalay na kayo. Nangyayari kasi yan eh. So, kaya sabi ko, hanggat maaari, tulungan mo yung dalawang linya muna. Kailangan merong kumikita sa kaliwa, merong kumikita sa kanan. At hindi lang basta kumikita. Kailangan maraming kumikita. Pag maraming kumikita sa kaliwa, maraming kumikita sa kanan, magiging stable yung left and right mo. At pag naging stable yan, tuloy-tuloy yan, may papasok na income sa'yo. At ikaw namang upline, kung meron kang ini-spill, meron kang left and right, huwag kang titigil na mag-invite, mag-repair, mag-promote. Hindi yung ibang upline, ay, may mga downline na ako sa kaliwa, tapos may invite pa ako sa kanan. Grabe, yayaman na ako dito. Papahinga na ako. Pag humato yung left ko, pag humato yung right ko, naku, paldo-paldo na ako nito. So, ang iniisip, magpapahinga. Ang mindset po, pag meron kang left, meron kang right, ang isipin mo, paano mo tutulungan si left, paano mo tutulungan si right. Hindi yung magtatrabaho yung left and right ko, tapos kikita ako. Mali yung mindset. Pagka ganun ang mindset mo, hindi mo maa-attract yun. Hindi ibibigay ng universe yung left and right na malulupit. Kasi yung mindset mo, parang Buddha mindset. Okay? Darating tayo sa Buddha. Yung pag malakas na talaga, left and right mo, hindi mo na mapigilan. Talaga magpapahinga ka. Kahit nagpapahinga ka, may pumapasok na pera. Pero hindi pa yun ngayon. Hindi pa ngayon yun. Kumbaga sa isang puno, nagtatanim ka pa lang, dinidilagan mo, inaalagaan mo, hanggang sa lumaki, at magkaroon ng maraming sanga, mga dahon, mga bunga, at pag yan, namunga na, tuloy-tuloy ka ng pipitas ng bunga. So, hindi pa ngayon yun. Ang trabaho natin ngayon, magtanim ng magtanim. Okay? Diligan mo ng diligan. Paano dilig?
I-motivate mo, alagaan mo, turuan mo, lagyan mo pa ng spillover kung kaya mo pa. Walang titigil. Sa ngayon, meron akong 50 direct. Sabi ko nga, ang goal ko, 500. Hindi ho mahirap kasi 2,000 lang. May kapalit pang dalawang bottle na gamis. Ito oh. Oh, 'di ba? Ang dali magpa-join kahit hindi networker, sasali. At yung hindi networker, pag sumali, magiging networker 'yan. Bakit? Pakitaan mo ng income, left and right. Ito, kumikita ako. Gusto mo to? Gusto ko 'yan. Oh, sige, magpa-house meeting ka. Pupunta ako sa bahay bukas. Mag-invite ka, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, dalin mo ron. Pupunta ako bukas, ha? O, di ba? Doon magsisimula 'yon. Hanggang magugulat ka na lang, lumalaki na yung team mo. Okay? So, ganun lang magsimula ng business. Okay? Magsisimula yan sa'yo. Simulan mo sa'yo. Okay? Tapos, tulong, left, right. Ganun lang. So, madali lang magpayaman, guys. May formula naman eh. May formula. Ang formula, tulungan mo ang kaliwa at kanan. Hindi yung buda-buda ka na lang sa kaliwat kanan. Maling mindset, okay? So, pag nagsisimula ka, ang mindset mo, tumulong. Actually, kahit naman kumikita ka na eh, hindi mawawala, hindi mo titigil ang pagtulong. Ang pagkakaiba lang, pagka marami ka ng leaders, ang pagkakaiba lang noon, kapag gusto mong magbakasyon, magagawa mo. Pero ngayon, habang nagsisimula ka, kailangan mo ng momentum. Okay? Huwag ka munang pahinga ng pahinga. Hindi ka maka-take off eh. Pag puro ka pahinga, tatrabaho ka ngayon, bukas pahinga. Tapos sa makalawa, trabaho, tapos susunod, pahinga na naman. Hindi ka maka-take off. Parang eroplano yan eh. Nakakita ka ng eroplano bago lumipad? Di ba? Nagsisimula sa mabagal, tapos pabilis ng pabilis ng pabilis ng pabilis ng pabilis ng pabilis yan. Nakakita ka ba ng Nakakita ka ba ng eroplanong tumi-take off tapos aabante tapos hihinto? Tapos aabante tapos hihinto ulit. Aabante tapos hihinto. Makakarating sa dulo ng runway yan. Pagdating sa dulo ng runway, hindi pa rin nakakalipad yan. Hindi pa rin nakaka-take off yan. Diba? Yung mga kasama niya nakalipad na. Yung mga kasama niya nasa itaas na, kumakaway-kaway. Hoy! Kamusta ka dyan? Andito na kami sa taas. Hindi ka pa rin nakaka-take off? Kasi pahinto-hinto ka eh. Diba? So, ano gusto mo? Ikaw yung nasa taas? O ikaw yung nasa baba, kumakaway sa taas? So, kung gusto mong nasa taas ka, dire-diretso. Mabilis. Okay? Hanggang sa makalipad ka. Kasi pag nakalipad ka na, tuloy-tuloy na yan. Ang ibig ko sabihin guys, mag-focus muna kayo. Kalimutan muna yung mga party-party, yung mga bakasyon-bakasyon. Kalimutan muna yung mga gimmick-gimmick. Okay? Kung manonood ng telenovela o sigabo o ano man yan, pasilip-silip na lang. Huwag masyadong babad na babad sa TV. Ang isipin mo, negosyo mo. Paano ka tutulong? Paano ka hataw? Yun muna kasi pag kumikita ka na, nako. Pag kumikita ka na, nako, ikaw na susuko. Kada bukas mo ng account mo, may pera. Kada bukas mo, may withdraw. Uy, may withdraw na naman ako. Kawi-withdraw ko lang ah. Ba't meron na namang 1.5? Diba? Magugulat ka na lang, may pera na naman. Diba? So, darating ka dyan. Kung hindi ka hihinto. Okay? Kailangan tuloy-tuloy ka hanggang maka-take off ka. Sa ngayon, hataw muna, magtanim ng magtanim. Kasi guys, pag hindi mo nagawa yung sinabi ko na mag-focus, okay? Hindi mo nagawa mag-focus, hindi mo nagawa yung consistency, okay? Hindi mo nagawa lahat yan. Kahit saang company ka pumunta,
di ka talaga makaka-take off. Ang sasabihin mo na lang, malas talaga ako. Hindi talaga para sa akin yung networking. So, may mga pagkakataon na may isip mo yan. Normal yan, normal. Pero may mga factors yan kung bakit nangyayari yon eh. Hindi dahil hindi ka magaling. So, pwede rin naman na hindi mo pa right time. Hindi pa binibigay ng Diyos. Pwede rin naman na ang may kasalanan, ikaw. I-analyze mo mabuti yun, ha? I-analyze mo mabuti. Kasi, ang pagyaman talaga mahirap. Mahirap yan. May formula po yan, eh. Parang isang pagkain yan, guys. Ang isang masarap na pagkain, meron niyang recipe. Yang recipe na yan, pagka naging kulang, kahit isa lang sa sangkap ang nagkulang, hindi mo mape-perfect yung, yung isang putahe na specialty mo, nagkulang ka ng isang putahe, isang ingredients, nagkulang ka, hindi mo mape-perfect yung outcome na gusto mo. Ganon din sa network marketing, guys. Sabi ng isang leader, ba't ganon? Hindi pa ako yung mayaman. Masipag naman ako. Check. Magaling naman ako mag-speaker. Check. Nag-i-invite naman ako. Check. Kaya lang, inconsistent ka. Inconsistent ba? Okay. Meron pa. Sablay ang ugali mo. Sablay na naman yun. Bawas na naman yun sa sangkap. Kailangan makumpleto yung sangkap. Kumpleto yung sangkap. Para makuha mo yung tamang timpla. So guys, mahirap yan ha. Hindi siya madali. Pero nagiging madali siya kapag everyday ay natututo ka. Pag meron kang natututunan, dapat ina-apply mo kaagad. Kasi pag hindi mo siya in-apply, hindi mo siya na-practice, nakakalimutan mo eh. Kaya nga from the word practice, di ba? Pag pina-practice mo, dumarating yung time na ginagawa mo na siya nang wala na sa, hindi mo na masyadong iniisip na ginagawa mo na pala siya. Kasi na-practice mo na siya. Okay, ano ba yung mga dapat mong i-practice para maging successful ka? Una, practicein mo na maging consistent. Kasi guys, pag hindi mo na-practice maging consistent, kahit anong company puntahan mo, hindi ka aangat kasi ang requirements o ang mga kailangan mong gawin para yumaman, kahit anong kumpanya, kailangan consistent ka. So, kailan mo pa-practicein yung pagiging consistent? Kailan? Ang inisipin mo, kung nasa iConnect ka ngayon, isipin mo nasa iConnect ka ngayon, isipin mo, itong iConnect ay training ground mo. Dati kasi nung nasa previous company ako, year 2020, doon ako nagsimula na bumalik sa networking 15 years kong iniwanan. 15 years kong iniwanan ng MLM After 15 years, bumalik ako. Tagal, no? 15 years. Kasi nawili ako sa pagtitinda. Tsaka nasunog ako sa networking. Feeling ko hindi para sa akin. Pero awa ng Diyos, nakabalik ako ng 2020. Nung 2020, ang mindset ko, sabi ko, 15 years, hindi biro yun. Iniwanan ko ang industry na to. Lahat ng mga kaibigan ko, yumaman na. Nababalitaan ko, mayaman na sila. Iba't ibang kumpanya na sila. Tapos ako, walang nangyari sa buhay ko. Hindi ko sasayangin yung 15 years na nagpahinga ako. Tapos pagbalik ko, gagawin ko na naman yung mga ginawa ko before. Para lang akong tanga. Parang inuulit ko lang lahat ng mga mistakes. Para akong tanga nun, ba? Inuulit ko lahat ng mistakes. Tapos nag-expect ako ng different result. Di ba? Sabi nga nila sa English, di ba? Expecting different result by doing the same thing. Parang kahunghangan yun, di ba?
sabi ko, this time, nag-expect ako ng different result. Pero dapat, hindi ko nagagawin yung mga ginawa kong mali. Ang tinatak ko sa utak ko noon, magiging sensitive na ako ngayon. Anong ibig ko being sensitive? Hindi yung maramdamin ha. Ang sabi ko, magiging sensitive ako ngayon. Siguro, bawat maririnig kong turo ng lihitimong mentor o lihitimong successful, siguro itatatak ko sa utak ko yon at isasabuhay ko right away. Pa-practice ko kagad. Kasi bakit? Hindi kasi makukuha ng isang araw, isang linggo, isang buwan, yung mga qualities o traits of pagiging successful, yung mga requirements para maging successful, hindi mo yan makukuha o magagawa. Hindi mo siya magagawa sa isang araw, isang linggo, o isang buwan. Mahirap yun, mahirap. Ang kailangan, gawin mo siya ng tuloy-tuloy, consistent. Ang tawag nga doon, practice. Practicein mo siya ng practicein. Ang nasa isip ko, ipe-prepare ko sarili ko, pa-practicing ko. Parang ganito eh. Lalabang ka sa boxing. 4 months from now, sasampa ka ng sasampa ka ng ringside. Makikipag-boxingan ka. 4 months from now. Dapat ngayon pa lang nagpa-practice ka na. Consistent yan ha. Hanggang dumating yung araw ng laban mo. Para manalo ka. Ang kailangan mong gawin, practice. Repetition. Kung ano yung gusto mong gawin sa ring, kailangan gawin mo siya ng repetition every day. Pagdating sa ring, nagagawa mo na yung mga bagay na nasa subconscious mind mo. Lahat ng pinractice mo sa 4 na buwan, kung ano yung pinractice mo, yun yung magagawa mo. Kasi po, hindi nyo po na itatanong, coach po ako ng volleyball tsaka table tennis sa Lasal. Ateneo sa volleyball. Mga clinic. Mga beginners. Kaya yung mga nakikita nyo lumalaro sa PBL, iba doon dumaan sa amin yan. So ngayon, isa yan sa mga tinuturo namin na para magawa mo sa laban, yung mga dapat gawin, kailangan gawin mo sa practice. Bawal yung naglalaro-laro lang sa practice. Huwag yung lalaruin ng practice. Kasi kung ano ginagawa nyo sa practice, yan yung magagawa nyo sa laban. Tandaan nyo yan. Kung ano ang mindset mo sa practice, kailangan ganun din ang mindset mo. Ako ano ang mindset mo pag lumalaban ka na, kailangan sa practice pa lang yun din ang mindset mo. Napapractice yung mind mo, napapractice yung katawan mo, yung muscle mo. Namamuscle memory mo na lahat. Hindi lang puro utak, kailangan pati yung katawan. So ngayon, kaya ako sinasabi sa inyo to guys, para yumaman ka, kailangan mo ng practice. Ngayon pa lang, practicein mo na maging consistent. Practicein mo na lahat ng maririnig mo sa mga mentors, practicein mo na. Hindi ko na iisa-isahin kasi hindi naman talaga to technical training o intensive training. Ito mga keywords lang naman yung binibitawan ko. Mga key points lang naman to na pwede mong mapulot. Ano yung makakatulong sa'yo. So, practicein mo everyday. Example, merong isang mentor na nagsabi sa akin, dati ko siyang upline. Apply siya sa dating company. Anong company ba yun? Huwag ko nang banggitin. Ang sabi niya sa akin, sabi ko, upline, bakit doon sa previous company, yumamang ka? Tapos ngayon, itong bagong company mo, top earner ka na naman. Kasi ganito yan. Pag may nakita ka o natutunan sa alam mong pinagkakatiwalaan mong mentor o successful, gawin mo kagad. Huwag mo na patagalin. Halimbawa, natutunan mo ngayon, narinig mo, gawin mo na ngayon. Huwag mo na patagalin. Alam mo, nung tinuro niya sa akin yon,
nanonood ako ng Zoom. Naalala ko lang yung kwento niya. Eto, sumali na ako sa isang company, pero hindi ko siya upline. Magkahiwalay na kami. Hindi ako sumunod sa kanya. May company ako sinilihan. Habang may sinasabi yung nasa Zoom, yung speaker. Habang may sinasabi yung speaker, may nagustuhan ako. Tapos, tumatak sa utak ko, okay nga, okay yun na, tama yun na. Parang guilty ako doon na, hindi ko ginagawa yun na. Gagawin ko kaya. Alam mo, hindi pa tapos yung Zoom. During the Zoom, nagpo-post na ako. Habang nasa Zoom ako, nagpo-post ako eh. Pinopost ko na yung natutunan ko sa kanya. Bakit? Pinractice ko na siya. Pinractice ko na siya kasi tinatype ko para sinusulat ko na rin yun, di ba? Pinractice ko na siya. So, siyempre, pinractice ko na, sinulat ko na, gagawin ko na. Kasi nare-retain sa utak ko yon kasi nagkaroon ako ng action dun eh. Nagkaroon ako ng small action dun sa tinuro niya. Ano yung action na ginawa ko? Yung first action ko doon, yung nag-type ako doon ng caption. Nag-type ako. Tinype ko doon sa Facebook. Pinost ko. Yun yung unang step. Nag-take ako ng action. So therefore, naalala ko siya. So nangyari, nasa buhay ko na siya kahit konti. First step yun. Kasi kung yung maliit na bagay pa lang hindi mo na nagawa, paano pa kaya yung malaki? Tapos sabi niya sa akin, pag meron ka nakita na post na may natutunan ka, ituro mo kagad. Ha? Kanino ko tuturo? Sa downline mo. Isa palang downline ko. Eh di ituro mo doon, may isa kang downline, turo mo sa kanya. Talaga? O sige. Nasa isip ko, sige. Eh di may natutunan ako. Tinawagan ko yung downline ko. Hello, Power! Kamusta na? Ito, upline. Nasa bahay. Demotivate. Bakit? Puro negative kasama ko. Kaya mga ganun bati-bati muna namin. Tapos kukwento ko sa kanya yung natutunan ko. Alam mo, coach, ganito yan. Tatatatata. Alam mo, magaling no? Pareho lang naman kaming walang pera. Turo ko, sige. Natutunan ko eh. Siyempre guys, tanong hindi po pwedeng mauna yung resulta bago mo isabuhay. Kailangan mauna muna yung isinasabuhay mo para magkaroon ng resulta. Oy, mag-speaker ka nga mamaya. Mag-train ka mamaya. Upline, wag muna ako. Hindi pa ako kumikita. Mali. Paano ka kikita? Hindi ka nga nagpa-practice ng mga natutunan mo. Paano mo mapapractice yung natutunan mo? Ituro mo. Kasi habang tinuturo mo siya, lalo mo na-internalize. Na-internalize mo. Hindi yung pag kumita na ako, upline, tsaka na ako magtuturo. Eh, paano ka nga kikita kung hindi mo nga pinapractice? Ano ba talaga ang mauuna? Itlog o manok? Hindi alam ano mauna, itlog o manok eh. Ano ba mauna? Isasabuhay mo yung natutunan mo o resulta? Pag hindi mo isinabuhay yung mga turo, hindi ka makakapag-create ng resulta. Hindi po pwedeng magka-resulta bago mo isabuhay. Isasabuhay mo muna para maging resulta. Yan ang sakit ng iba. Bago lang ako eh. Kailan ka magiging luma? Pag naging luma ka, hindi ka pa rin kumikita, useless yung pagiging luma mo. O sige, after 1 year, pwede ka na mag-speaker ha, luma ka na, 1 taon ka
na, wala, hindi pa ako kumikita eh. Yung unang reason mo, kaya hindi ka pumayag mag-speaker, kasi ang sabi mo, bago ka pa lang. Ngayon, luma ka na, ang sasabihin mo, wala ka pang resulta. Hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko alam paano kita mapapaano. Gusto ko kasi matuto kayo. Yun yung reason, kaya ako kayo tinatawag. Kasi yung iba dyan, yung iba kasi, masimulan lang. Halimbawa, hindi mo pa nasisimulang magsalita. Ang feeling mo, baka pagtawanan ka, baka mali sasabihin mo. Kaya tuloy, hesitant ka kung magsasalita ka ba o hindi, kinakabahan ka pa. Hindi ka matututo pag hindi ka nag-start. Kailangan mong practicein. Kailangan mong magsimula. Okay? At hindi pwedeng magsimula ng perfect. Walang nagsimula ng perfect. Meron ako mga video, papakita ko sa inyo ngayon. Kayo na ko ba sinandiyan? Kay Calvin. Meron akong isang video rito. 4 na video to yung papakita ko lang Eto, nung panahon ng pandemic, nakatira ako sa isang bahay na, isang kwarto. Ito lang, katabi namin. Kasi itong lupa, ito yung pinatayuan namin ng apartment. Nakikitira lang ako dito. Nakikitira lang. Isang maliit na kwarto. Siguro 3 square meter lang yun. Kasya lang isang kama. Tapos yung kabilang dingding, may nakatira doon. Hindi ako pwedeng maingay. Hindi pwede sa araw kasi maingay. Kailangan gabi. At hindi lang basta gabi. Kailangan madaling araw pala. Madaling araw ako nagsasalita. Bakit? Balikan natin sinabi ko kanina. sabi ko, year 2020. Babalik ako sa network marketing, pero dapat hindi ko na uulitin lahat ng mga pagkakamali. At kailangan may gagawin akong kakaiba para magkaroon ako ng kakaiba. Kailangan may kakaiba akong gagawin ngayon. Hindi ako papayag na after 15 years, babalik ako sa networking tapos wala pa rin mangyayari. Hindi ako papayag. Kailangan lahat ng pagkakamali ko, kakalimutan ko na. Lahat ng dapat gawin, gagawin ko na. Lahat ng maririnig ko sa mentor o mga successful na tao, pa-practicein ko na. Lahat ng mga uplines na kumita na kakausapin ko yan, ano sikreto mo? Lahat tinanong ko. Bawat sikreto nila, pinakinggan ko. That time, di ba? Wala pa talaga ako resulta. Talagang open-minded ako. Kahit naman ngayon, open-minded pa rin naman ako. Nakikinig talaga ako kahit sa downlines ko. So, syempre, pinakamaraming tao na pinakikinggan ko, syempre yung mga may resulta. So, ngayon, sabi ko, sisimulan ko to sa isang vlog. Gumawa ako ng vlog, nagtuturo ako. Meron akong downline na teacher. Teacher ko nung high school to Teacher ko nung high school. Downline ko. Sa tingin mo, makikinig sa akin yun. Downline ko, teacher ko nung high school. Tapos, nung panahon ng high school, lagi pa akong palakol. Ang tinuturo niyo yung science. So, ngayon, downline ko. Ang hirap turuan ng teacher ko. Ang hirap turuan. Kasi wala siyang experience sa networking. Ako meron. Although wala pa naman ako resulta, pero may experience. Gaya ng sinabi ko, lahat ng natutunan ko, i-apply ko na. Lahat ng training na atinan ko, sasabuhay ko na. Tinuturuan ko siya. Kasi downline ko siya Ayaw makinig. Alam mo, sabi sa akin ng downline kong teacher, magpayaman ka muna bago ako makinig sa'yo. Ano nga naman? Sabi ko, patay tayo. Yahan mo na. Hindi ko na lang papansinin. Marami pa namang makikinig sa akin, hindi lang naman siya tama, di ba? Ang gagawin ko, gagawa ko ng YouTube channel. Gumawa ko YouTube channel. Pakita ko sa inyo, guys. Anong ginawa ko noon? Nagsimula akong gumawa ng branding. Nag-branding ako. Ang ibig sabihin, gumawa ako ng branding na iba-branding ko yung sarili ko. Sino si Harold Pangan? Gagawa ako ng pangalan. Hindi pa ako kilala, wala pa akong kinikita kahit anong company, wala pa. Gagawa ako ng pangalan kasi dito sa pangalan na to,
dito ako yayaman. Kasi hindi ako papayag na hindi ako yayaman. Gagawa ako ng pangalan. Kailangan mag-branding ako. Sino si Harold Pangan? Kailangan yung tatatak sa utak ng tao. Alam ko na. Magmo-motivate ako. Magmo-motivate ako. Tapos ang background ko, kailangan iisa lang ang background ko ha. Yung kwarto ko lang. Kasi wala naman ako ibang lugar eh. Sige, sinimulan ko yan. Ito, simulan ko. Pakita ko sa inyo. Itong panahon na to, walang laman ng bulsa ko. Wala kaming pangkain. Kung hindi ako nagkakamali, March 2020. March 2020 guys. Ito 2020 na to, wala kaming pera. Ito, tinuturo ko sa inyo to guys para simulan nyo rin. Baka mag-branding kayo. Mag-branding kayo ng sarili nyo para pag nakilala kayo, makaka-attract kayo ng mga tao. Kahit hindi pa kayo kumikita, huwag kayo mahihiya. Okay? So, ito pakita. Isaglit lang para maipakita ko lang kung paano ko nagsimula mag-branding. Simula na nag-branding ako, pati sa Facebook po, nag-branding ako. Dumami po yung mga followers ko sa YouTube. Na-monetize pa nga YouTube ko, guys. Pati yung Facebook ko na wala pa. Konti pa lang. Pero yung ano ko po, yung YouTube channel ko po na-monetize tapos kumikita ako sa YouTube that time. Kasi ang dami nag-follow sa akin. Tapos yung company na hinahataw ko nun, dumami yung downline ko, puro stranger. Puro stranger po. Ay, Calvin pala yun. Sinet ko kay Calvin eh. Para makita ko. Calvin. Yan. Dali ah. Ayan. Ito, tinan ko muna to. Pakita ko muna sa inyo. Guys, ito yung una kong video. Ayan. Nakita niyo yung una kong video, pandemic. Ayan, COVID-19 pandemic. 6 years ago. Yan yung una kong video. Yung gumawa ko ng channel, una kong video. Nagdadrive ako dyan, papunta ako sa prospect ko. Pero walang laman yung kalsada. Yun yung nagsasalita ako habang nasa motor. Tapos, ito na sumunod. Konti lang ang mga views niyan, pero sa Facebook marami. Kaya lang, nawala na yung Facebook ko dati. Ayan. Mindset of affiliates. Simulan mo na, sumabay ka na. Fear, doubt, dahilan bakit nahihirapan mag-invite. Yan, nagtuturo ako guys. Nagtuturo ako dyan. Diba? Hataw, diba? Gusto natin, ito unang video. First ever video ko. Nagdesisyon ako na gawin to. Magandang umaga po. So ngayon ako ay nasa 2:00 ng madaling araw. Hindi yan ang una. Ito ang una. July Ito ang una. 16. Alam nyo, madali lang to eh. Sa totoo lang, hindi lang kasi tayo nag-i-invite. Yung ibang tao kasi natatakot po ma-reject. So huwag kayong matakot sa rejection. Yung magbabalot nga hindi natakot eh. 'Di ba? Sigaw lang ng sigaw eh. Dumaan ng isang kalsada. Walang bumili. Yung magbabalot ba naglupasay? Yung magbabalot ba umuwi? Sabi, walang bumili, ayoko na. Yung magbabalot, kahit walang bumili sa isang street, lilipat yan sa kabilang street, sisigaw ulit yan. Daraan lang yan. Dadaan lang yan, hindi yan hihinto. Pag walang tumatawag sa kanya, hindi yan hihinto. So, sa isang street na yun, kung walang bumili sa kabilang street, lahat ng street po, pupuntahan yan. Tingnan nyo ho, bago magmadaling araw, bago mag-umaga, ubos na yung balot niya. Kasi naka-mindset yung magbabalot. So, kailangan naka-mindset ka rin. Naka-mindset ka na hindi lahat sasali. Nasa atin na po kasi yung kung igagrab natin. So, ang Diyos po kasi, aking pananaw, binigyan ho tayo ng Diyos ng lupa. Sa kailangan, sasakahin mo na lang. So, pag hindi mo sinaka, hindi ka nagtanim, wala ka aanihin. So, hindi ho tayo bibigyan ng Diyos ng bunga. Yan, yung pangalawa. Kita niyo si Mr. Suave? Guys, share ko sa inyo kung bakit mo kailangan sumabay sa Cloud One. So, kailangan mo sumabay. Kung hindi, mapag-iwanan ka. So, isang araw kasi, nung Kwento. sa ganun, hitam niya ugali, di ba? Nung oras na in-invite ko, kasasali ko lang nun eh. Sabi sa akin, mauna na ako. Yan, ito pangatlo.
Mabilis lang, mabilis lang. Papakita ko lang konti. Morning guys. Good morning. Crowders, Crowd One members all over the Philippines, all over the world. Guys, share ko lang sa inyo. So, paano ba talaga simula ng negosyo? Bago mo simula ng negosyo, ito unang-unang pumapasok sa isip mo. Fear and doubt. Bakit No? unang-unang pumapasok? Ito na. Uli, last na to. Magandang umaga po. So ngayon ay nasa alas 2 ng madaling araw. July 19. So, share ko lang po sa inyo. Tama na. Tama na. Okay, so ano lang na, sample lang naman yan. Ano, napunta ako dun. So, na-zoom ko. Okay. Sample lang yan, sample. Guys, sinample ko lang po yan na nung panahon na yan, wala akong pera, hindi ko alam paano kami kakain kasi nga nakikita na lang ako, nakikikain lang ako doon sa bahay na yon. Tapos, na-scam pa ako ng mga Bitcoin na yan, nung panahon na yan, dami nun. Natitira kong pera, 15,000, na-scam pa. Tapos, yung ayuda dito, hindi naman dumarating sa bahay namin yung ayuda. Hirap-hirap nung panahon na yon. Paano kayo mabubuhay? Alam mo, sabi ko, may networking ako noon, pero wala, nasa bahay kami. Sabi ko, magbablog na lang ako baka kumita. At the same time, yung company ko na networking no, lumakas yun. Kumita ako. Siguro, bibilisan ko na lang istorya. After 2.5 years, kumita ako ng 5 million doon. Pero hindi ko makita yung 5 million. Kasi halos araw-araw po noon, mula nung nag-GCQ na, naglalabasan na ng bahay, lumabas talaga ako. Nakabila ako ng sasakyan second hand. Tapos hanggang sa sumunod na company, sumali ulit ako nung humina na. Sumali na naman ako sa sumunod na company. Basta araw-araw nagdadrive ako. Lagi ako nagdadrive. 6 na taon ko nang ginagawa yan, nagbablog, nagdadrive. Minsan live, minsan recorded lang. Kasi nagtuturo talaga ako. Ang purpose ko talaga nung guys, pinapractice ko lang yung natutunan ko. Yun talaga yung purpose ko nun. Kaka-practice ko ng mga natutunan ko, hindi ko namamalayan na nasa subconscious mind ko na siya, hanggang na-internalize ko na pala siya. Tapos, nagmamanifest na po siya sa resulta. Tapos, dumadami na po yung mga leaders na sumasali sa akin. Puro stranger po downline ko, wala po akong downline nakakilala. Ngayon, yung mga downline ko ngayon dito sa iConnect, lahat yan, strangers po yan. Yung iba dyan crossline na naging upline, naging downline ko na. Kasi dati nga, di ba, naririnig nila ako, nakikita nila ako, tapos, dati crossline ko lang yan, ngayon, upline ko na. Ngayon, yung nangyayari ngayon, sa iConnect, may mga crossline ako sa mga previous company, ngayon, downline ko na sila. Kasi, ang mga tao kasi, sasama sa'yo yan eh. Alam kasi nila na matutulungan mo sila. Kaya sasama sila sa'yo. Kasi karamihan sa mga tao ngayon, gustong magpa-guide sa marunong. Eh kung paano sila magpapaakay sa bulag, diba? Kung sila bulag, tapos magpapaakay sila sa kapwa bulag. So hindi talaga sila makakarating. So ang una mong gawin guys, ikaw muna. Ikaw muna, isabuhay mo muna lahat na natutunan mo, i-apply mo, ituro mo, hanggang hindi mo namamalayan, magaling ka na. Nagagawa mo na. Tapos yung mga tao na nakikinig sa'yo, hindi man ngayon sasali yan, pero soon, magugulat ka, sasali na kayo yan. Kasi nakikita nila habang tumatagal, kasi consistent ka. Ito yung mga downline ko, sila Coach Car, sila JR, basta hindi ko na isa-isahin guys, lahat ng downlines ko, puro stranger lang po yan na nagtiwala sa akin. At pag nagtiwala sa iyo yung downline mo guys, wag na wag mong sisirain yan sa pera. Kanina yung nag-testimony kanina, meron siyang upline na nakita niya nasa iConnect na. Kaibigan ko yun, kasama ko yun dati. Crossline ko yun dati. Actually, crossline ko siya dati. Isa lang upline namin dati. Ngayon, top earner siya sa iConnect. Kaibigan ko yun, nakasama ko yun sa Batangas,
Magkasama kami. Kilala ko pa yung asawa niya eh. Si Doc. Kilala ko yun. Mga kaibigan ko yan. So, nagkaroon sila ng problema. Siguro misunderstanding lang naman yun kasi mababait naman yun eh. Normal naman talaga yan, misunderstanding. So, ang gusto ko lang iparating sa inyo, iwasan nyo talaga na makasakit ng downlines o crossline. Huwag nyo aawayin yung mga crosslines, mga downlines na sa other companies kasi hindi man ngayon, isang araw magiging downline mo rin yan eh. Pagka nagkaroon kayo ng gap, tapos nagustuhan niya yung company mo ngayon, hindi yan sasali sa'yo kasi nasaktan mo na siya eh. Tama, nasaktan mo na siya before eh. Nagustuhan ko yung Iconic, kaya lang ayoko sa kanya. Sinaktan ako niyan eh. Di ba? Kaya ako, nag-iingat ako dyan. Lahat ng mga networkers, kahit na nasa ibang company, as long as hindi naman ako inaaway, actually kahit inaaway naman ako, hindi naman ako nagsasalita eh. Nagkokolik ako ng kaibigan kasi yung kaibigan kayamanan ko kasi alam ko naman wala naman ako pinag-aralan eh. Yung kaibigan na lang kayamanan ko. Sa networking yan ang kailangan. Kaibiganin mo mga leaders para maging downline mo leaders. Actually guys, kaya ako nakaka-recruit ng leader. Kaya ako nakaka-recruit ng leaders ha. Ang trabaho ko kasi tumulong. Nagsiserve ako sa mga leaders. Hindi yung kukuha ko ng leaders tapos pagtatrabahuhin ko yung leaders para kumita ako. Yun yung mindset ng iba eh. Kukuha ko ng agila tapos magpapahinga. Dahil sa ganung mindset mo, hindi binibigay sa'yo. Kumbaga, sa mindset pa lang, may problema ka na eh. Kaya hindi mo ma-attract yung agila kasi yung mindset mo, kukuha ko ng agila tapos magpapahinga. Ang gawin mo guys, ganito. Kukuha ko ng agila at magsisilbi ako sa agila. Magsaserve ako sa agila. Yun yung nangyayari sa akin ngayon. May mga agila akong nakukuha. Bakit sila sumasali sa akin? Kasi alam nila, pagka ako naging upline nila, ang feeling nila, master ko sila. Kumbaga, pag sumali ka sa akin, lahat ng hilingin mo, basta kaya ko, ibibigay ko. Upline, coach, tanungin mo nga ganito, coach, alamin mo nga to, turo mo sa ano, coach, ano ba yung ganito? Ako yung nauuna, one step ahead ako doon sa agila. Agila na nga yun eh. Paano kung nagawang one step ahead, agila nga yun. Kasi nga, pinag-aaralan ko rin yung galaw ng agila. Kaya nakakagalaw ako na parang agila. Nagpe-pretend ako na agila. Kaya nakukuha ko yung agila. Nagpo-project ako na agila. Kahit manok ako, hindi ko namamalayan, agila na pala ako. Kaya ang ginagawa ko, lahat ng mga agila, na-attract ko sila. Kaya pag na-attract ko yung mga agila, nagugulat na lang ako, yung downline ko, dumadami na. Pero pag nakita nila ako sa awarding, umaakyat ako, top 1, top 2, top 3, mga ganun ba? Pag nakakausap nila ako, coach, alam mo, ang common denominator ng mga sinasabi nila, alam mo coach, ang tagal ko na sa networking. Pero ngayon lang ako nakakita ng top earner. Nakagaya mo. Bakit coach? Guwapo? Hindi, ang ibig ko sabihin, ikaw lang yung top earner na walang ka-arrive-arrive. Bakit? Pangit? Hindi, ang ibig ko sabihin, parang wala kang kadating-dating eh. Parang parang hindi ka top 1. Parang hindi ka top 1 eh. Bakit? Kasi kung kumausap ka, parang wala lang. Ordinaryo lang. Sabi ko, ano ba dapat? Sabi ko, ano ba dapat? Kailangan ba maangas? Kailangan ba estuplado? Kailangan ba, mahirap ma-reach? Kailangan ba hindi approachable ang top 1? Sabi ko, hindi ganun yun. Ako, naging top 1 ako dahil sa mga tao. Dahil sa mga downlines ko, kaya ako naging top 1. Tapos hindi ko sila papansinin.
Coach Harold. Prof. Carl, back to you. Coaches, nag-hang. Coach Harold, wait lang natin ha. And welcome natin, nandito pala si Boss TJ sa Zoom natin. Coach, nakakaano. Hello, Boss TJ. Hello po, boss. Hello, Boss. Good evening, boss. Ayun, nakabalik na si Coach Gusto ko Harold. lang batiin si Kat ng happy birthday. Kaya ako pumasok dito. Kamustahin kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Team, ano ba team neto? Boss TJ, Team salamat po. Achievers, Ano po? yan. iConnect Achievers. Yan. Well, welcome po sa inyo. Magandang gabi po Thank you, sa boss. inyong lahat. Kasi, sabi ko nga kay Kat, madalas kasi siya nagsisendo sa GC, kaya sabi ko, pa-join niya ako. Titignan ko nga itong grupo na, grabe, lakas na itong grupo na ito kasi kaka-start pa lang, pero umaarangkada na. Kaya sabi ko, ano kaya ang sikreto na itong mga to? Kaya sabi ko, ang swerte ng mga pumapasok sa grupo na to kasi bukod sa masipag, magagaling na, alam mo yun, ang bibilis pa umaksyon talagang trabaho. Kaya ngayon pa lang, congratulations po sa inyo, di ba? Kung bakit isa rin, dahilan bakit ako nandito kasi gusto kong maramdaman nyo na makakasama nyo rin ako anytime na kailanganin nyo ako, na reachable tayo, di ba? Sabi nga ni Sir Harold kanina, nakikinig ako, sabi niya, siya yung naging top 1 o magiging top na hindi basta mahirap ma-reach, di ba? Pero even yung company kasi natin, even kami, gusto kong paintindi at paramdam sa inyo na madali nyo kaming maaabot dito. Lahat ng tingin nyo na makakatulong sa kumpanya, maniwala kayo sa hindi, lahat gagawin namin para mapabuti kayo at mapabilis sa inyo lahat ng ginagawa natin, 'di ba? Kaya bukod sa sipag nyo, galing nyo at determinasyon nyo, nandito yung company para sabayan lahat ng ginagawa nyo. Kaya yun lang, sige, tuloy mo lang, Coach Harold. Nakikinig lang ako. Ang dami ko natututunan sa'yo. Salamat. Thank you, boss. Salamat, boss. Thank you. Grabe. Andito pala si Boss Thank you, TJ. Boss TJ. Nahiya tuloy ako bigla. Kinikilig si Kuya Harold. Oo, kinikilig nga ako eh. Grabe. Nadali lang, iihi lang ako ah. Power. Grabe, ah. Thank you. Okay, thank you. Okay, I feel blessed. Coach Kurt, ikaw naman. Siguro si Coach Kurt na. At i-enjoy ko muna yung moment na nakita ko si Boss TJ. Okay, tapos na ako. Okay na ako. Solve na, solve. Coach Kurt, yung apply natin, may sasabihin syempre. Coach Kurt, yun. Salit lang. Andito yung anak ko malikot. Hello. Good evening. Naririnig niyo ako, Kuya Harold? Yes, Yes, Coach. maliwanag. Yes po. Alright. Good evening po sa inyong lahat. And kanina sa isang leader na nasa Jeddah, good afternoon kay Kuya Drexben. Kuya Harold, ito pa yung t-shirt na binigay mo sa akin. Suot ko ngayon. Yes. Ganda. Ayun. Full name, Kurt Kalalang, yun na lang. And background, galing din akong AIM Global. And then habang nagne-networking, empleyado, kasi yun yung maganda sa negosyo natin. Sabi ko nga, saan ka makakakita ng negosyo na pwede mo siyang isabay habang nagtatrabaho ka. But yun naman yung isa sa mga advantage. No? Call center agent po ako, bali mag 15 years na akong call center agent. Napagdaanan ko na rin lahat yan. Bakit ako nasa AI Connect? Number 1, practical. Madami namang company, lahat naman halos ng company may kanya-kanyang advantage, may disadvantage, may maganda, may hindi maganda. Sa lahat naman halos, wala naman kasing perfect na company. Pero ang pinakalamang ni AI Connect is practical siya. Ibig sabihin ng practical, wala nang mindsetan, wala nang hype-hype, hindi mo na kailangang
hindi magsabi ng totoo or hindi magpakita ng hindi totoo para lang makapagbasali. Kasi para sa akin, sobrang importante na yung sasama sa'yo, sumama siya kasi nakita niya kung ano yung totoo doon sa ino-offer mo. Hindi yung sumama siya dahil sa dami mong sinabi, ilan sa mga sinabi mo hindi na totoo, no? So, kanina may narinig ako na isang benefit ng AI Connect is low entry. Tama naman yun. On the surface, since yun talaga yung binabakbak natin, low entry naman talaga. Pero, i-correct ko lang coaches na hindi po low entry ang AI Connect. May option po ng low entry. So, tayo po kaya natin makipagsabayan sa mga 10,000 kasi may package tayo na 7,000, 21,000, kung ano pa mang package. Ang advantage po sa atin is kung hindi kaya ng 7,000, pasok pa rin kung may 2,000. So, magaan siyang i-alok at saka madaling i-execute. Sabi ko nga palagi, hindi mo kailangan maging sobrang galing para magawa yung negosyo kasi yung i-share natin sa tao, magaan. Diba? Dalawang example na lang sa linya ni Kuya Carl, ni Coach CJ, may construction worker, may nagtitinda ng longganisa, tapos may tricycle driver pa. Di ko lang alam kung nandito rin sila ngayon. So sabi ko, kung walang AI Connect, anong opportunity ang ibibigay mo sa mga tao na ganito? Di ba? So mahirap yan kung nasa 10. Kasi ako, sabi ko nga palagi, Kuya Harold, kung itong pinag-uusapan natin 10,000, wala ako dito. Noon, okay pa yung 10,000 nung wala pang masyadong option ng tao, 2013 hanggang 2016. Pero sabi nga ni Boss TJ, bakit mo naman bebentahan yung tao ng mahal, kung may quality naman na hindi ganun kamahal? Diba? So, wala nang mindsetan, pasok na kaagad. Tsaka ito pa ho, yung mga company na napasukan natin, halimbawa ako, M Global, pumasok ako ng M Global, Kuya Harold, 10 years na yung company noon. Nag-celebrate kami sa Philippine Arena, 1 decade in the making. So, nung pumasok ako, at kayo, kung nakapasok na kayo sa mga company na matatagal na, di ba, minsan pumapasok sa isip nyo, sana nakapasok ako sa company na to nung nagsisimula pa lang. Imagine niyo M Global, nagsisimula pa lang, at nung pumutok, nandyan na kayo. Imagine niyo I am worldwide nung nagsisimula pa lang. So nandoon yung thinking na maganda yung company pero sana nakapasok ako 10 years before. So ngayon sa AI Connect, binigyan tayong lahat ng pagkakataon na wala pang day one, nandito na tayo. Diba? Tsaka nakilala na rin natin ng personal yung mga may-ari, si Presidente, tsaka si Boss TJ. Wala nang kailangang patunayan kasi maganda yung karakter ng mga may-ari at mga reputable na mga tao rin. Ibig sabihin, may napatunayan na sa industry. So, ayun, ano pa ba? Isa pa pala, Kuya Harold, I don't want to miss this opportunity. Gusto ko magpasalamat kay Kuya Harold. Kailan lang nag-usap tayo. Tama yung sabi mo, nag-uusap pa lang tayo nila Coach Marcela, nag-pay-in ka na. So, hindi ako makapaniwala na nandito ka. Sabi ko nga, ako yung kumausap sa'yo. Pero ang tingin ko sa'yo, ikaw yung upline ko, Kuya Harold. Sa'yo ako nakatingin palagi at yung mga live videos mo, doon ako kumukuha ng lesson. So, napakaganda and napaka-blessed ko dahil nandito ka, Kuya Harold. Ano pa ba? Siguro sa mga naghahanap ng breakthrough sa MLM or sa network marketing, consistency, tapos wag lang talagang titigil at wag mamimili ng taong kakausapin. Tapos, wag nyo ring iibahin yung approach nyo sa pagkausap ng tao. Halimbawa, may kakilala kayo, nakatapos ng college. Aayusin ko yung presentation ko. Kasi ito, medyo may pinag-aralan to. Tapos may kakilala kayo, hindi nakatapos ng ganitong degree, parang babasta-basta nyo na lang. So, isa yan sa mga lesson, coaches. Wag ho tayong magja-judge ng kakausapin. Kung ano yung latag mo doon sa isang tao, dapat ganun sa lahat. Nandun yung magandang intention, nandun yung magandang hangarin. Kasi hindi mo talaga malaman. Sino ba mag-expect na si Kuya Harold after 3 tao kung makausap, saka siya makakapasok sa team. So, pag-deserve mo na isang blessing,
Tapos pag nag-execute ka talaga, sisipagan mo lang, ibibigay at ibibigay talaga sa'yo. Actually, si Kuya Harold, sobra pa yan sa pinapangarap ko. Sabi ko nga, dream come true na nakasama ko si Kuya Harold at of course sila Kuya Don Chris, sila Kuya JR Katuran, si Coach CJ, and sila Kuya Tibbs, sila Kuya Randy, sila Kuya Martin Consol. Hindi ko makakalimutan yung mga pangalan na yun. So ayun. Sa part naman namin na ayaw kong tawagin sanang upline, no. Mag-chat-chat lang kayo anytime, basta gising ako kasi panggabi ho yung pasok ko, 9:11 ngayon. Alas 10 diretso na ako sa trabaho. So panggabi, gising ako almost the whole night. May mga instances lang na kapag tatawag kayo, since nasa trabaho ako, hindi ko siya ma-accommodate. Pero kung may concern, kung may questions, imbis na kay Kuya Harold, since madami siyang inaasikaso, pagtulong-tulungan na lang natin, pwedeng sa akin, pwedeng sa direct upline nyo, pwedeng kay Coach Catherine. So, pagtulong-tulungan na lang natin para mas maging magaan para sa lahat. No? Ang maya advice ko lang, kay Kuya Harold lang tayo tumingin kasi resulta meron na. Pinaka-the best sa lahat, mabait na tao. So, yung huli mong sinabi bago pumasok sa Boss TJ, totoo yun Kuya Harold, ikaw pa lang yung upline na nakita ko na sobrang baba, sobrang galing makipag-usap sa tao. Ibig sabihin sobrang baba is talagang bumababa ka sa tao. Hindi mararamdaman yung intimidation, yung mag-aalangan. So, napakabait, napakaswerte. Yun lang ho, and more power. Sipagan lang, tapos huwag pipili ng kakausapin, 2,000 lang naman yan. Halos pinupulot na lang yung 2,000. Ayusin yung pagpipresent, kasi di mo alam, hindi man sumali yan ngayon, bukas or next week sasali yan. Basta, nagandahan mo yung presentation at nakita ng tao na seryoso ka at maayos yung intention mo. Kuya Harold, thank you sa time and thank you sa opportunity na makapag-share sa presentation Thank mo. you. More power sa'yo, Kuya Harold, and sa buong team. Salamat, Coach. Salamat, Yes. Coach Kurt. Yan ang masipag na upline na tumutulong sa atin. Lalo na nung nagsisimula talaga tayo rito. Lahat siya nag-asikaso ng mga product natin, tsaka yung encoding natin. Siya yung tumulong sa atin para maka-take off tayo. So, salamat, Coach Kurt. Siyempre, kay Coach Catherine. Happy birthday, Coach Kat. Happy birthday. Sana lalo ka pang sumeksi. Grabe, no? Ang payat niya. Nakita ko siya ng personal. Ang payat naman ni Coach Kat. Oo. Sabi ko, parang hindi yata tinatabla ng taba. Tapos si Coach Winston, napaka-polite, kausap, napaka-mahinahon. Magalang. Magalang. So, okay, salamat. Nagkaroon tayo ng mga uplines na supportive. Actually, hindi man ako namimili ng upline eh. Actually, nung sumali ako dito, sabi ko nga, dapat kay Boss Toyo ako sasali. Hindi man niya ako kilala eh. Kasi walang nag-i-invite sa akin eh. Wala akong alam sino mga nag-i-connect eh. Kung sino nag-invite, dun ako. Wala naman tayong pinipiling upline. Swerte na lang dahil bonus na lang yun dahil yung upline natin masisipag. Di ba? Bonus yun. Kasi kung hindi, akin lahat yan. Ang hirap nun. Ang hirap nun, di ba? Akin lahat yan. Siyempre, tandaan nyo guys, sa isang company, hindi mo kaya mag-isa yan. Kailangan mo ng tulong kahit papano. Okay? So, kaya nung ako'y naging upline, may nagkaroon ako ng downline, ibig sabihin, ang nasa isip ko, kailangan tulungan ko itong mga taon to. Kasi itong mga taon to ay nag-i-expect na sila'y matutulungan ng upline. Ayun yung hinahanap ko bilang upline din. Kailangan may upline din ako na pwede ko rin hinga ng tulong. So, ganun din yung nasa ilalim ko. Kaya kahit nasa dulon-dulo na yan, mag-message lang kayo sa akin at ako'y sasagot pag nakita ko. Pag hindi ko kayo nasagot, nabuksan ko yung messenger, hindi ko kayo nasagot, tandaan nyo, hindi ko sinasadya yun. Kasi, imposible. Kaya nga yung asawa ko, pag binuksan yung message tapos hindi sinagot, nagagalit ako eh. Kahapon pa to, ikaw pala nagbukas, sana sinabi mo. Hindi ako nag-reply. Alam mo bang magtatampo yan? Sensitive ako dun eh. Kasi pag nagtampo yan, hindi ko na yan magiging downline ulit.
Alam mo yung ganung mindset ko. Maingat ako diyan. Ayoko ng downline ko nagtatampo sa akin dahil nabasa ko yung message tapos hindi ako nag-reply. Kahit nga crossline, ginagawa ko yan eh. Ibig sabihin, nasa ibang company Kahit nga nasa ibang company, pag nag-message sa akin yan, hindi ako nagsisinzone eh. Kasi ang mindset ko, nasa ibang company to, leader to eh. Oo, nire-recruit niya ako sa company niya, nasa iConnect na ako. Hindi ko yan sasagutin ng magaspang. Ang ugali kasi ng ibang leader, pag nasa ibang company, yung nagre-recruit sa kanya, ang gaspang sumagot. Kasi ang feeling mo, magkalaban tayo ng kumpanya, tapos re-recruitin mo pa ako. Ang gaspang nila sumagot. Ako, nararamdaman ko yan eh. Pag kami nag-i-invite sa akin, pag may ini-invite ako, nasa ibang company sila, nagagaspangan ako sa sagot nila. Kaya sabi ko, hindi ko gagawin yon. Masakit yun eh. Kung alam kong masakit, hindi ko gagawin sa iba. Kasi balang araw, magiging downline ko yan. Kaya ganun ako makipag-usap, kahit na nasa ibang company, inaayos ko pa rin yung sagot ko. Ino-operan ako ng scam. Ang sagot ko lang, pasensya na, pas na ako sa ganyan, coach. Galing na ako sa ganyan eh. So, medyo polite pa rin, di ba? Pasensya na, galing na ako sa ganyan. Ikaw muna dyan, dito muna ako. Ang may laging may coach na kasunod yun. May salitang coach. Kasi yung coach na yun, para sa akin, yun yung po. Yun yung po. Yung coach para sa akin Kahit na hindi pa marunong yung tao, tawag ko coach pa rin eh. Basta member ng company ko, kung crossline o downline, kahit ibang company, basta networking ang pinag-uusapan. Coach, alam mo ba mayroong nag-i-inquire sa akin sa apartment? Kasi nag-post ako ng apartment ko, di ba, nung nakaraan, bakante yung dalawa. Nag-post ako niyan eh. Ang dami nag-message sa akin yan. Alam mo, tawag ko, coach, nagugulat na lang ako. Ba't coach tawag ko dito? Sabi ko, available pa po, coach. Anong address po yan? Dito po, coach. Punta na lang po kayo, coach. Bakit coach tawag ko dun? Kasi nasa mindset pa rin, business pa rin eh. Networking pa rin nasa utak ko eh. So, yun, nasabi ko lang sa inyo yun na sign of respect yun para sa akin. Basta networker, coach tawag ko. Pag nakalimutan ko yung coach, edit ko pa yan. Tuduktungan ko pa yan ng coach sa dulo. Kasi, ewan ko, feeling ko kasi parang alam mo kasi hindi naririnig eh. Hindi nila naririnig eh. Pagka may coach, alam nila maganda ito, no? Kasi message lang, di ba? So, yun yung sa akin So, siguro tapos na tayo kasi ang tinawag ko lang yung mga hindi pa na-highlight, yung mga hindi pa na-expose kasi marami dito mga leaders na expose na talaga, nag-zoom na, nag-speaker na, nagbablog na. Yung hindi pa na-expose, gusto kong pagsalitain. Kaya nga ito, meet and greet eh. So, siguro may oras pa tayo. Gusto ko pang bigyan ng floor si Coach Carl. At after niya magsalita, at siya na ang tatawag sa leader niya. Kung sino gusto niyang pagsalitain. Kasi hindi ko kilala iba. Okay, Coach Carl. Pasok. Yon, good evening, coaches. Ako po si Coach Carl. So, kilalang kilala naman siguro. Kumbaga parang ang bansag ko nga, ako yung Harold Pangan na pangalawa. Kasi gumagawa din tayo ng mga content, di ba? Siyempre, saan pa tayo mamamana kundi dun sa coach natin, di ba? Sa mentor natin. And, ano nga ba? Ba't ba sumali sa iConnect? Nakita ko maganda. Nakita ko na sobrang gaan na gawin. Kasi, especially ngayon na-experience na yan, under my team, yun, tatlo na nga yung nakakapag-provide nakabili ng bagong cellphone. Lahat yun, tatlong yun, direct ko. Lahat yan may hina sa inviting pagdating sa other company na pinagsamahan namin. Pero, nakakatuwa kasi na ngayon, nabigyan sila ng chance eh. Nabigyan sila ng chance. Especially ang lagi kong nilalatag kapag may kausap ako eh. Alam mo, dito sa yung sistema ng grupo namin, isang linya lang tatrabahuhin mo.
Di ba ang gaan? Ibig sabihin, kapag ang kausap mo, builder, leader, talagang magkaka-interest na sumali sa'yo kasi mahirap mag-build ng dalawang line. To be honest, di ba? Kasi ako, na-experience ko yan, yung first company ko, ako talaga mismo nag-build ng dalawang linya. Pero dahil sinimulan ng coach and mentor natin, si Coach Harold, sinimulan niya, yung sistema na yan, parang sabi ko, ang gandang sistema nito eh. Pwede nating ibenta to doon sa mga kausap natin. Kasi imaginein mo, sa ibang company, kailangan mo mag-build ng dalawang linya, ikaw mismo. And bonus, kung malalagyan ka ng spillover. Pero kung ang sistema natin, nagawa natin yung sistema, lahat tayo, spillover giver, di ba ang daming kikita sa ilalim? Kaya natutuwa ako, nandito si Coach Mark, si Coach Marie Chris, si Coach Judy. Di ba yung mga cellphone niya, naghihingalo na eh. But because of iConnect, di ba ang dali eh. Ang dami ko nailagay na spillover sa kanila, pinaparesan na lang nila, kumikita. And katulad nung nabanggit nga ni Coach Kurt kanina, na imagine mo tricycle driver, imagine mo construction worker, imagine mo naglalako ng langgunisa at saka ng lumpia, anong opportunity yung pwedeng pasukin nila para, di ba, para gumaan-gaan ng buhay. Di ba kakatuwa na parang, sabi ko nga kay Coach Kurt Coach, sila na ipopost ko, hindi na yung sa akin. Kasi parang natutuwa ako eh. Mas nafe-feel ko na, di ba parang long time prayer ko na sabi ko, sana magkaroon ng company na mababa lang talaga yung entry para kaya ng tao. At mabilis i-duplicate kasi nga, 2,000 lang. And sabi ko nga kay Coach Harold, Coach, parang yung pinagsamahan natin ng mga previous company, stepping stone ko lang pala yun. Kasi dalawang company pa yung pinagsamahan namin before iConnect. And sa hindi po nakakaalam, bago po kami magkasama ni Coach Harold, dati po akong construction worker. Totoo yan. Makikita niyan sa mga post ko, grabing itim ko talaga. Ang hirap, construction worker sa umaga, barbecue vendor naman sa gabi. Ang lupit, di ba? Kasi wala na akong option. Kailangan kumita ng pera. So, nung nakilala ko si Coach Harold, siya talaga yung angel ng buhay ko. Kasi until now, di ba kahit na nasa Zambales ako, nasa Laguna, babalik ako ng Bulacan Hub. Ganun eh. Walang pinagbago. Kanina nga magkasama kami sa SM. Wala lang, para kami magkatropa lang. Ang sarap nung upline na ganun, di ba? Na magkakasama kayo, pero alam mo, naghaharutan pa kayo para kayong mga bata na hindi mo maramdaman yung wall na bilang upline at saka downline. Kaya sabi ko, ito na yon, long time prayer. Sinagot na. Kumbaga parang, di ba katulad ng pinost ko, kapag ka binibigyan ka ng challenges, huwag mong tatakbuhan. Totoo yan. Kasi the moment na matawid mo yung challenges na yan, automatic merong malaking blessing na naghihintay dito sa dulo. And for me, ang dami kong pinagdaanan way back 2022 hanggang ngayon 2026. And yung blessing na ibinigay po sa akin is yung iConnect. And ngayon, hindi lang ako yung nabe-bless kasi down to the line, pati sila nabe-bless. Kaya huwag kayong titigil, huwag kayong, kumbaga parang, huwag tayong mahihiyang i-offer ang iConnect. Makipag-usap lang tayo, makipag-usap. Ang sarap i-share ng iConnect. Parang kanina, bumili kami ng cellphone. Di ba parang, alam nyo, ito tip. Pag babae ang kausap nyo, tanongin nyo kung anong ginagamit niyang sunscreen. Andali. Sabi na, sir, gumagamit ako niyan eh. Talaga ba? Add kita sa Facebook. Pakita ko sa'yo kung paano siya ginagawa. Tapos, ikaw na magbenta dyan sa mga katrabaho mo. Kasi lahat daw sila user nun eh. Di ba ang sarap ibenta? Samantalang dati, tambak ako ng produkto, parang ang hirap-hirap ibenta kasi ang mahal at hindi kilala. Pero nung dito sa iConnect, ang daling magbenta. Hindi ka nahihirapan. Hindi ka mahihirapan sa prospecting. Kasi ginagamit na nila yung product. Doon pa lang tapos na laban.
Di ba? So, yun lang siguro. And maraming salamat siyempre kay Coach Kurt, kay Coach Harold, at saka kay Boss. Galing, di ba? Nakakatuwa, nakakagulat eh. Biglang nasa loob, uy, si Boss to ah. Di ba? And siguro ito, ang tatawagin ko naman si Coach Romel, isa kong direct dito sa May Kawayan, Bulacan. Coach, ikaw naman, kakilala ka, tapos anong background, tapos bakit ka nag-join, sumali sa iConnect? Malupit yan, Romel. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa Zoom presentation mo, Coach Harold. Ako po si Romel Reganya, taga Micawayan po. Medyo hindi ako sanay magsalita eh. Pero dahil binigyan ako ng opportunity ni Coach Carl, syempre, ite-take ko to as a part ng pagiging coach or leader kasi may mga downlines na rin ako, syempre. Kailangan ko mag-lead ng mga tao ko. So, etong iConnect na to, pangalawang company na siya na nasalihan ko. Yung una, doon ko nakilala si Coach Harold at si Coach Carl. Ngayon, ganito po yan. Yung first time na experience ko sa network marketing, ang nasalihan ko pa is taga Mindanao. So, sa part na yon, hindi ako nag-guide. So, pero naniwala ako sa sarili ko na sige, kahit na hindi ako mag-guide ng upline ko dahil nga nasa malayo siya, pipilit ko na magtayo ng sariling team. Pero dumating sa point na hindi ko siya kinaya. Parang para sa akin lang po to. Yung sa company na una kong nasalihan, para siya sa mga network marketer na may circle na. Pero kasi ako, hindi rin talaga ako maboka, masalita, tahimik lang din ako, mahiyain, ganyan. Pinilit ko na, sa first time ko na pagsali, pinilit ko na magkaroon ng community. Hanggang sa hindi ko rin niya nagawa. Parang, alam mo yung first time ko na maka-attend ng Zoom, talagang nag-aalab yung pangarap ko. Kasi ako yung tipo ng tao, ito share ko rin. Dati akong call center din, katulad ni Coach Kurt. Bali 1 year po ako sa call center. Then ako yung tipo ng tao na tamad. Tamad po ako. Sa totoo lang, tamad po ako. Pero sa tamad na yon, binibase ko kasi sa ginagawa ko or sa kung nasaan ako base sa sinasahod ko. Kumbaga, yun lang yung mindset ko na kunwari si Coach Carl, dati siyang construction worker na pinagdaanan ko rin dahil nagkaroon ako ng pamilya na maaga. Pag ginawa ko ba mag-isa yung building, tataasan ba yung sahod ko? Parang ang mindset ko, magsipag tayo o hindi sa isang corporate job, hindi tayo tataasan ng sahod o yayaman. Diba? Yun yung real talk dun eh, yayaman. So, bata pa lang ako, nandun na yung mindset ko lagi kasi lumaki ako na may family business kami. And sa industry na yon, leather naman yun, mga balat, ganyan, gawaan ng mga sinturon, patches. Then, hindi rin nila natagumpayan kasi hindi rin sapat yung knowledge nila sa what I mean is, hindi lang sapat na nagtayo ka ng business. Kailangan aralin mo yung business mo. Kasi kapag hindi mo inaral yung business mo, hindi mo mapapatakbo ng maigi yung business mo, hindi mo mapapalago. And sa hindi mo mapapalago, kailangan mo rin ng network. Kaya ako, nung nag-iConnect ako, at hindi ako sinukuha ni Coach Carl, yun yung sinabi ko sa kanya nung sumali ako dito. Kasi ilang beses niya na akong ini-invite na
mag-join eh. Hanggang sa napa-join na ako kasi nakita ko yung opportunity na meron. Talagang nag-alab uli yung dreams ko, yung pangarap ko na na umangat, yumaman. Lahat naman tayo dito, di ba gusto ko magkapera. Then, dun sa suporta nila na binibigay sa akin ngayon, ang masasabi ko lang, gagawin ko siya ng buong puso. Kasi, katulad nga ng sinabi ko kanina, nakabase ako kung sa magsisipag ako or hindi, sa trabaho, sa call center. May quota kasi kami sa call center eh. Kung ilan yung good call na kailangan mo bago ka parang mag-lie low or di sumagot. May mga diskarte pa kami na ginagawa na tinatap namin yung mic para mag-hang up yung customer namin o yung kausap namin. Kumbaga, yun, kalokohan yun eh. Di maganda yun. Pero yun yung diskarte para, alam mo na yun, easy go lucky lang na nagtatrabaho tayo, sahod mo, magsipag ka, ako, kumukota lang, same tayo na sahod, wala namang pinagkaiba. Dito, sa mga ganitong business na to, talagang into business din talaga ako. Dito ko nakikita yung vision, yung pangarap na lahat na meron tayo kaya tayo nandito, 'di ba? At saka naniniwala po ako na lahat ng mga sumali or nag-join dito kay Iconet, magagaling, matatalino. Kasi aminin po natin sa hindi, lahat halos napakarami pong scam na mga lumalabas or nagsusulputan na kung ano-anong mga kung company na ganyan, fly-by-night na mga companies. And the fact na nandito tayo sa Econnect, naniniwala ako na katulad ni Coach Kurt, na kung 10,000 to, wala siya dito. Wala dito si Coach Kurt. Diba? Kumbaga, marunong tayong kumilatis kung ano yung totoo, kung ano yung maganda sa hindi. Kaya, I believe na lahat tayo dito payaman, dito sa Iconnect. Lahat tayo dito magsasucceed. Basta magtutulungan tayo, ituturo natin kung ano yung mga natututunan natin sa mga apply natin kasi naniniwala rin ako na a good leader is a good listener. Na kapag marunong kang makinig, hindi lang din sa upline mo, kahit nasa downlines mo, katulad niya ni Coach Kurt, na kahit na downline niya si Coach Harold, tumitingin pa rin siya kay Coach Harold kasi iba pa rin yung experience o yung napatunayan na ni Coach Harold. Kumbaga, yun na yun eh, result na yun si Coach Harold. Talagang yung humility lang ni Coach Harold nandun na sobrang hindi ka maiilang sa kanya na i-approach siya kasi napakabait na tao. Isang beses ko lang siya nakasama, pero yun yung nakikita ko sa kanya. And natutuwa ako na yun yung sinamahan kong tao. Ganun din si Coach Carl. Lahat po ng mga coaches na nandito, si Coach Kurt, sila Coach Kat, sila Coach Winston, lahat mga down to earth talagang ma-approach mo sila pag may kailangan ka, nandiyan sila. Nandiyan po sila, no? Handa silang sumuporta, tumulong sa atin. And yun lang po ang ma-share ko sa inyo. And patuloy po tayo na ikalat tong blessing ni Lord na to. No? At naniniwala talaga ako na nandito yung pag-asenso natin. Ituloy lang natin. Huwag tayong sumuko. Mangarap tayo ng mataas kasi isang beses lang tayong dadaan sa buhay na to. So ibigay natin yung best natin. No? Hindi lang dahil sa company, sa sarili natin. Lahat tayo may struggles, may problems na pinagdadaanan. And gawin natin yung fuel para gawin tong business na to. Sabi ko nga, I believe na lahat tayo dito magagaling. Lahat tayo marunong tayo kumilatis ng totoo sa hindi. Kaya nandito tayo sa Iconnect kasi may nakita tayo dito. 'Di ba? Ngayon, i-save natin yung ibang mga networkers na na-hype lang sa ibang mga company na alam natin na nandito yung tamang path na dapat na pinupuntahan nila, no? Kumbaga tayo yung magsasalba sa network marketing, etong binubuo ni Boss TJ na to at President Jonathan, no?
galing talaga sa puso nila yung vision nila, mission nila na tulungan yung mga tao or tayo mga network marketers na umasenso at magkaroon ng big break. So yun lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yun. Thank you. Grabe, ito, susunod na speaker to eh. I-ready mo na sarili mo, Coach Romel, ha? Kasi pagpapazoom na tayo simula sa Lunes. So, pag-aralin mo na yung marketing plan, isa ka sa speaker namin, okay? Power yan. Rising star. Oo. Nandito Nandito Coach Carl, yung coach. Nandito yung meron ka pa tatawagin. Oo. Ito yung isang inspirasyon sa team eh, na tricycle driver pero magaling eh. 'Di ba? Coach Ronelo, kabangon. Isa sa Pasok. inspirasyon ng team. Yun oh. Naka-boundary na yata. Okay na yan. Naka-boundary na. Yun oh. Nakamute ka, coach. Ang ganda ng sinabi ni Coach doon. Ay, wala pa pala. Wala pa pala. Coach Ronelo, it's your turn para marinig naman yung diskarte mo. Paano ba diskarte mo? Parang ang bilis mo yata ah. Nakita ko yung income mo ah. Tuloy-tuloy ah. Audio, Coach coach. Ronelo, nasa Yung audio. Yung audio. audio. Yung mic na ano, yung itsurang mic, pindutin mo yan. Click mo yan, i-click mo. I-click. Yan, yung may guhit na kulay pula, coach, na mic. Pindutin mo yon. Click mo yan para mawala yung guhit. Yung may guhit. Audio, sa may audio, coach. Ayun, habang wala si Coach Ronelo, mamaya, tawagin muna natin yung isang OFW natin na humahataw din. Ito si Coach Gina Timonan. Coach, share ka naman. Pangalan, background at saka bakit ka nag-iConnect. Yon. Hello po. Good evening. Good evening po. Marinig ba? Marinig? Yes, Coach. Yes, Coach. Magandang gabi sa inyong lahat. After nandito sa may Middle East, Kuwait. Ako po isang OFW, no? Kuwait, tapos nag-Saudi, tapos nag-Kuwait. Nung nasa Saudi ako, sumali ako ng ang dami kong sinalihan na dami kong sinalihan na company. Tapos sa masamang palad, na-scam. Nung dami ko nang na-invite mga, basta dami na yung mga invite ko, naka-downline na sila. Yung experience ko lang experience ko. Wala pagka nung malaki na yung dashboard ko, hindi ko na ma-open yung dashboard, hindi ko na rin makita yung kasi kanina na dami mga scam na pumapasok pag ganito. Yun nga, na pasukan ng scam Dito coach, dito sa iConnect coach, ba't ka nag-iConnect? Ano yung nakita mong maganda rito coach? Kaya nga, dito, kaya ako nagpasok dito para, gusto ko parang mura lang kasi. Kaya, parang madali kang makakuha ng tao, makapagsali kasi mamura lang. Saka, At ano yung pangarap mo? Tama. Ito, putulin ko lang coach. Gusto kong malaman
ano yung nakikita mo, ano yung pangarap mo, ano yung pangarap mo na makuha dito sa iConnect? Pangarap ko makuha yung Ano yung gusto mong ano ako, mangyari? makapag Gusto mong, ano yung goal mo ba? maasinso ako dito sa iConnect at gusto ko na hindi na ako magpunta dito sa ibang bansa, gusto ko na kasama ko na yung ano ko, mga pamilya ko, mga anak ko kasi ang tagal ko na dito sa ibang bansa hindi pa rin ako nag-asenso. Kaya sumali ako dito sa iConnect, gusto kong magbago naman ang buhay ko. Tama. Kaya Halos lahat ng OFW, ganyan. kaya nga pati kapatid ko, sinali ko na rin dito, anak ko. May isa akong anak na sinali ko na rin. So, yun nga, nagsikap din ako na makipag-invite pa para may makatulong din tayo sa hindi lang tayo yun nga. Kaya ako, malapit na nga ako mag-uwi kasi kaya gusto kong gusto ko nang makapokus dito Ching-chong, ching-chong. Yun lang po. Enoda! Wow! Okay. Na-remove ko na. Ang bilis ko mag-remove, di ba? Yes. Huwag na nating hintayin. Baka may masabi. Okay, thank you. Siguro, ganyan lang. Okay, so huling mensahe na lang. Siguro, huwag kayong magsasawa ng mangarap kasi tandaan nyo, hanggat may buhay, hanggat may opportunity, may pag-asa. Okay, so siguro, yun lang at maraming salamat and God bless. Thank you. Thank you.